Libo-libong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dumalo sa hakbang ng Maisog Peace at Prayer Rally sa Tagum City kagabi. Kabilang sa mga dumalo ang ilang kaalyado ni Duterte, gaya ni Davao del Norte 1st District Representative Bebot Alvarez. Tahasan siyang umapela sa Armed Forces of the Philippines na Knock. Bebot Alvarez. Ay, Bebot lang pala, Bebot. Bebot. Kordi mo ba? atras na ang suporta sa Pangulo. Sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Nakaba! Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Babala pa ng mambabatas, posibleng mauwi sa gyera ang pambubuyo ni Marcos sa China. Kaya ngayon pa lang, mas mainam daw na gawing prioridad ng AFP ang kapakanan ng publiko. Pag ba pinayagan natin na pumutok yung gyera sa West Philippine Sea, yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Nako! Yun na ho yun eh. Yun na ho yung sinasabi ni Alvarez. Napaka-importante yun yan. Kasi ang sinasabi ni Alvarez, habang maaga pa't hindi pa nagkakagulo, dahil nga ho sa mali-maling foreign policy ng ating gobyerno, kayong AFP, you are to defend the Filipinos. You are to serve the Filipinos. Yan yung sinasabi ni Kong Alvarez. Alam nyo, eto lang masasabi ko sa inyo kayong mga AFP. Alam ko, siyempre ang isasagot ninyo, you follow the Constitution. Yung normal na sagot ng mga AFP chief. We will follow the chain of command. Yung ganyan. Siyempre hindi nyo naman pwedeng sabihin, we will think about it. Siyempre hindi nyo may isasabihin yan. Pero think about it. Do not join the politics. Isipin nyo lang kung anong makakabuti sa bawat Pilipino. Kung itong gobyerno nating ito, tama ang ginagawa dito sa West Philippine Sea at hindi makakadulot ng gera at gulo, sige, suportahan ninyo si Marcos. Give all your support and service to the President because he is serving our country. If that's what you think. Pero ngunit natapat subalit, kung sa tingin ninyo mali dahil sa ginagawang niyang yan, posible talagang magkagera at alam nyo naman po. Nakita nyo yung huling nangyari sa Israel? Ay grabe ho. Nagtaka ako sa Twitter. Di nagbabasa ako ng Twitter. Biglang nag-trending World War III. Nakita nyo yun? Sa Pilipinas hindi masyadong big deal pero sa ibang bansa sobrang big deal ho nun. Nagpakawala ho talaga ng bomba. Sabi ko nga kung Pilipinas kaya yun, wala na, lusaw na tayo. Nakita nyo yun? Sa tingin ninyo ang China walang ganun? Hindi ho, nakita. Sabi ko nga nung nakita ko yun, anong ibubuga natin pagka nagkagera? Meron ba tayong ganun? Drone meron. Marami tayong drone. Hindi naman pwedeng harangin ng drone yung rockets. Pasasabog na lang bigla. Sila talagang may nai-intercept nila yung missile. Ewan ko ba, galing din ng Israel, Iba talagang iba ang pangako ng Diyos sa kanila. Talagang sobrang nila, na anytime girahin sila kahit natutulog, yung presidente nila, anytime nagirahin sila ng kawanamang bansa dyan, may haharang at haharang sa mga bomba. Sa Pilipinas kaya, pagka merong nagpasabog sa atin ng ganun, alam mo, grabe yun naisip ko yun. Anong mang itsura ng Pilipinas nun? Kasi, tandaan ninyo, unpredictable din na mangyayari pagka nagkaganyan-ganyan. Unpredictable yan. Tas biglang bumomba ng ganyan ng China sa atin. Saan tayo pupulutin? Ubus tayo. Nagigits nyo yun? Ubus tayo. Meron sa atin, aswang, sabi nung...
Harangin ng mga aswang tsaka manananggal ba? Wala ho tayo. At alam nyo ho yan, kayong nasa mga sundalo, kayong AFP, alam nyo ho ang kakayanan natin lumaban sa gera. AFP Chief Browner, alam mo, kaya nyo ho ba kaming ipagtanggol? Yung totoo ho, sir. Kaya nyo ho bang ipagtanggol kami? Kasi yan ho ang inyong mandato. Ipagtanggol ang mamamayang Pilipino. Pag nagkagera ho ba, sir, kaya nyo ho bang sanggihin ang mga bomba na ibabato sa Pilipinas? Kung hindi, pigilan nyo ho ang gera. Paano ho nyo mapipigilan? According to Kong Alvarez, sa kanyang sinasabi, it's time for you to withdraw your support to the President. Kasi, the chief architect of our foreign policy, walang iba kung hindi ang ating presidente. So kung mali ang diskarte niya, mapapahamak po tayong lahat. Kayo na lang ang pag-asa namin, AFP Chief. Huwag po sana kayo magpadikta sa kung anuman. If the Philippines will go to war against China and think that the United States will fight for the Philippines, then you are all foolish. Correct. And even if, sa akin nga, ano na nga ako giving the benefit of the doubt sa Amerika, kung sakasakali lang, ipagtanggol nila tayo, ubus na tayo. Patay na tayong lahat. Tsaka pa sila papasok. Kasi hindi naman po ganun kadali Kita nyo nga yung reaction nila dun sa Israel. Ang Israel, humingi na ng tulong kay Biden Ano sabi ni Biden? Relax lang kayo. Basta, don't retaliate. Relax lang kayo. Matatapang ang Pinoy pero walang armas. Oo, itak meron. Marami niya may itak. Hindi, alam nyo yun. You understand what I mean? Wala, no doubt. Sige, meron tayong treaty with the Americans, natutulungan tayo, but it will take time. Ubus na ho tayo. Ubus na tayo mga Pilipino bago pa ho sila tumulong sa atin. And eto they are helping Ukraine. They are helping Israel. Do you think Americans can afford to help another country? If you are good in geopolitics, ganito na nga lang. If you even have a common sense. Common sense na lang, wag na tayo pumunta sa geopolitics. Common sense na lang. Ilang gera na ang tinutulungan nila? Ilang bansa na ang tinutulungan nila? Ukraine, Israel, ubus na ang pera ng Amerika pagdating sa gera. Kumukulumbat pa lang ngayon. Di ba po? Yun na nga They provide the supply, we die. So anong punto natin dito? AFP Chief, think again. Yun lang sa akin. I will not tell you na to withdraw your support to Marcos. Hindi ho. Isa lang ang sasabihin ko, AFP Chief. Isipin nyo lang ho ito. If you think hindi tayo pinapahamak ni Marcos, suportahan nyo siya with all of your heart. Pero kung tayo pinapahamak ng gobyernong ito, sa isang gerang hindi naman talaga sa atin, gera ng Amerika to, sa China, dahil diyan ang dinadaanan ng kalakalan nila, excuse me po, AFP Chief, trabaho niyong protektahan kami. Sabi nga, di ba, meron nga tayong tinatawag AFP Chief na defensive driving. Halimbawa, may sasakyan ka. Yung sasakyan mo, equip naman yan. Equip naman niya mabangga. May seatbelt. Yung salamin ngayon, talagang meron na siyang, yung hindi siya sumasabog, di ba? Dati kasi yung salamin, pag sabog ngayon, may parang laminate sa gitna yan Tapos may airbag pa yan. Lahat na ng tas may bakal pa yan sa gilid, lalo na yung mga, yung Ferrari ko. Nanginaginip lang ako, joke lang po yun. Di ba? May bakal sa gilid yun, di ba? May ganun yun. With all the protection ng sasakyan, bakit meron pa rin tayong tinatawag na defensive driving? Ibig sabihin, huwag kang barubal. Hindi porket may seatbelt yan, may airbag yan, o di kaya meron niyang
mga safety features, hindi ibig sabihin ilalagay mo yung sarili mo sa alanganin. Bakit? Defensive driving nga eh. Before that thing could happen, iiwasan mo na. Di ba po, sir? AFP chief? So sa atin, even if, let's say, the Americans, the Japanese will help us, okay. But pwede bang iwasan natin? Kasi, bago pa makatulong yung ibang bansa sa atin, maging halimbawa na ho sa atin ng Ukraine at Israel na napabayaan din ho ng ibang bansa. Di ba ho? Napakasimpleng logic lang po. So kung sa tingin ninyo, tama ang ginagawa ng ating Pangulo diyan sa West Philippine Sea, then go. But if you think this will create chaos and war, AFP chief, you will be our savior. Ay, yun lang ho ang aking munting opinion tungkol dito. Kaya lang, pinapaulan ng pera ang AFP. Naku po, di ko sure yan. Wala tayong masabi dyan. Hindi rin nawala ang patutsada ni Duterte kay Marcos. Muli niyang binatikos ang gumugulong na charter change o tsatsya sa Kongreso. Payo niya sa Pangulo, makontento na lang sana sa 6 na taong termino. In spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan... Sabi nito isa, hindi nga sinamahan sa dinner, sa gera pa kaya. Actually, marami nga ako nakitang video yun sa pagpunta ng Pilipinas ni Pangulong Marcos sa Amerika eh, 'di ba? Yung Japanese, grabe ho yung pagsalubong. Yung pero ang ating presidente parang ganun-ganun lang ang treatment. Tapos alam mo yung makikita mo talaga doon kung paano tayo bigyan pahalaga ng Amerika. Actually, simpleng-simple na nga lang eh. Simpleng-simple na nga lang eh. Para tayong tangang nagmamakaawa sa Amerika every time we need to go there. Go to the embassy. US Embassy. Para tayong mga alila na nagmamakaawang humingi ng visa para lang makapasok sa bansa nila. Na parang laging pinagdududahan na tayo ay magiging TNT as if naman napakaganda ng ekonomiya nila. Kung ako magti-TNT, hindi ako magti-TNT sa Amerika. Napakahirap magtrabaho sa Amerika. Hirap ng buhay doon. Wala kang ano doon. Hindi, totoo. Kunwari, nagpaplano ka. Mas marami pang ibang bansa na mas maganda mag-TNT. Latin America, ang hirap ng buhay sa Amerika. Oh, tapos pahihirapan kang as if they are... The mere concept of getting a visa to another country is parang they're saying, mataas kaming antas, kayo mababa, kailangan muna namin kayong apruban. Okay lang sana, ganun, hindi yung tipong pahirapan. Kasi may mga ibang bansa naman na talaga, kahit naman po tayo, may visa rin naman po ang ibang bansa sa atin. Pagdating dito, doon na lang tinatataka ng visa, di ba? O hanggang ganito ka lang. O ganan, okay yun, walang problema yun. Kasi siyempre to monitor yung mga foreigner. Pero yung para kang nagmamakaawa, humihingi sa kanila ng to justify na babalik ka, na hindi ka titira doon. Hindi ba tayo nahihiya? Ganun ang treatment sa atin, tapos tayo as if, big brother natin yan eh. Di ba? Big brother natin yan eh. Kailangan natin yan eh. O ano natin yan eh. Kaibigan natin yan eh. Kapatid natin yan eh. May kapatid ba? Ano yung pagkakausapin ako ni Coach Oli, kailangan niya ng visa? Kala ko ba big brother? Coach Oli, bago mo akong kausapin ha, kumuha ka muna ng visa. Kumuha ka muna ng appointment sa sekretary ko. Wala naman ako sekretary. Di ba? Gusto nyo ganun? Kayo, pag may kapatid kayo, kukuha ka ba muna ng appointment sa kapatid nyo?
Di ba, simpleng logic na yun. Kala ko ba kapatid mo? Kung kapatid mo yan, anytime pwede ka lumapit. Hindi ka na magpapaalam. Ayoko na magpaalam. Wag na. Naalala lang ako. Wag na. Personal masyado. Tuloy. Ngayon ang pagka-iintindi. Humingi naman ng tawad sa mga Davao noon si dating presidential spokesperson Harry Roque. Tila pinagsisihan. Alam mo na, OA yan ako dito kay Roque, ha? Tigil-tigil mo na yan, Roque. Hindi na maganda yung ginagawa mo. Alam mo nung pinapanood ko yung rally, nung siya na yung nag-i-speech, nanood na lang ako na Netflix di ba after niya si PRRD, kaya tuloy nahuli ako ng panood kay PRRD. Bakit gusto mo na pumunta sa Amerika? Alam mo, Roy Banares, pupunta ako sa Amerika as a tourist. Not as a worker. Ayokong tumira doon. Ang dahilan ko lang bakit ako pupunta ng Amerika, kasi si Randel Bunagan, magmumotor kami. Yun lang. Walang traffic, kaya ako gusto pumunta doon para magmotor. Pero tumira, dili na. Hindi, totoo, walang biro Hindi ko gustong tumira sa Amerika. Kasi ang layo-layo ng lakaran, tas ang hirap-hirap daw ng buhay dyan. Kasi, alam mo, si Randel Bunagan niya, hirap nagtatrabaho talaga siya. Yung ang aga-aga gumigising, tapos may iba pa siyang trabaho, may iba siyang, ewan ko, totoo ba to? Ikaw, si Roy Banares kasi mayaman ho yan. Milyonaryo sa Amerika yan si Roy Banares. Pero yung mga ibang mga taga-Amerika po ba dito, di ba, kailangan ninyo magdalawa ng trabaho para ho talaga mag-survive? Di ba? Totoo naman kailangan natin magtrabaho para ho mag-survive. Pero yung kasi yun yung mga naging kaibigan ko ewan ko kung mahirap lang sila. Pero ganun daw para ka talaga kayod kalabaw kailangan mo. Kasi naalala ko noon, nagpunta ako ng Amerika, yung isang technician namin sa gabi, laging late. Meron kasi kaming pinag-showan doon, na 1 week kaming show. Same bar. Okay? Noon pa yun, matagal na yun. Tapos, lagi siyang late. Sabi ko, bakit lagi kang late? Pagpasensya mo na, 3 yung trabaho ko. Wow. Anong trabaho mo? Sa umaga, may trabaho siya hanggang hapon, 4. Tapos, 4 pataas hanggang hapon, may trabaho na naman siya. Tapos, parang magpapahinga lang siya ng konti. Tapos magtatrabaho na naman siya sa gabi bilang yung sound technician. Ganon. Sabi ko, bakit? Hindi, alam mo, mahirap talaga ang buhay dito. Ang dami mong bayarin. Ang daling umutang. Yan ang lagi nila sinasabi sa akin. Ang daling umutang dito. Ikaw pa ang lalapitan ng mga bangko para mangutang. Sabi niya, talagang hindi katulad sa Pilipinas, di ba? Bibili ka ng kotse para hirapan, para ma-approvean. Sa Amerika daw, madaling umutang. At yung bangko pa ang parang nagmamakawa sa yung mangutang ka. Pero, mababaon ka talaga kasi nga madali kang umutang. Sabi ko, kaya pala yung isang chismosa doon, nabaon Kaya nga sabi niya, kaya kailangan ko magtrabaho kasi meron akong binabayarang kotse, ganun siya meron siyang binabayarang mortgage daw ng bahay niya, something like that. Sabi ko, ganun? Sabi ko, dukha ka pala. Biro lang po. Kami isa lang ang trabaho namin. Sa gabi lang, tapos chicha na. Biro lang. Yun ang sabi sa akin Kaya nga sabi ko, ayoko na dun Kasi kahit papaano, sa ibang bansa, isang trabaho lang mabubuhay ka na. Hindi, Middle East. Kaya tanong ko sa inyo, sa Middle East, hindi naman masyado nagdodoble trabaho dyan Sa Middle East,
Basta kumayod ka lang doon sa trabaho mo, libre na pagkain mo eh. Libre na pagkain mo, libre na tirahan mo. Tapos, sapat na yung sahod mo kahit papaano. Kung gusto mo lang mag-uwi ng something, alam mo naman, minsan yung pamilya mo, pagka nagpunta ka ng ibang bansa, akala mo milyonaryo ka na. Di ba, may mga ganun eh. Pag nagpunta ka ng ibang bansa, kunwari nag-OFW ka na, ang treatment na sa'yo ng mga kamag-anak mo, ikaw na ang gatasan namin. Ikaw na lahat ang sasagot na may sakit dito sa barangay namin. Ganun eh. Kaya tuloy, ikaw naman, racket, kung ano-ano ng racket. Minsan walker, minsan bugaw, ganun. Lalo na sa KSA, alam mo, meron akong kaibigan niya sa Qatar. Nagtatrabaho siya sa engineer siya sa, yung Qatar oil ba yun? Ano ba yung oil na yun? Yung ang mga in-demand doon, mga engineer na Pilipino, alam mo itong engineer na ito, nagtatapon to ng pera. Ganun siya naghahanap siya ng paggagastusan. Ganun katindi. Oo, walang biro. Yung Qatar oil ba yun? Qatari, basta, nakalimutan ko na yun. Sabi ko nga, pag gusto mo magtapon, pwede mo itapon sa amin yan. At tuloy natin. Niya raw na ikinampanya niya si Marcos sa Davao. Gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa nabudol nung nakalipas Ayun, QP, Qatar Petroleum. na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Naku po. Ay, ayoko talaga pumunta sa rally. Ayoko pumunta sa rally. Iba talaga lalabas sa bibig ko. Kung lumabas. Alam mo kung lumabas kay Jimmy Bondoc doon sa kalagitnaan ng kanta niya, yun ang lalabas talaga sa bibig ko eh. Ba't naman kasi kayo nagpabudol? Hindi, alam mo, sino sa inyo dito isko niyan? Taas nga yung mga kamay. Yung mga isko niyan, yung mga hindi nagpabudol. Ramdam niyo eh. Yung kanta ni ni Jimmy Bondoc, di ba? Ganun yung gusto niyo sabihin sa kalagitnaan eh. Dinamay niyo kami sa kagaguhan niyo eh. Dinamay niyo kami sa pagbubudol niyo eh. Minsan gusto mong hindi, eto kaya nga minsan yung iba diyan, katulad kahapon, yung nanonood ako diyan, nagsalita ako ng kasi kayo nagpabudol eh. Alam mo, minsan yung iba na nagagalit na, banat bay naman, move on ka na, nagkamali na kami, patawarin mo na kami. Mga ganun yung iba, di ba? Maraming ganyan dyan eh. Sino yung mga nabudol dito na ganyan ang nasa isip? Banat bay naman, wag mo na kami sisihin, nabudol na nga kami, sisisihin mo pa kami. Mga ganyan. Sino yung mga nabudol dito na ganyan ang pag-iisip? Itaas nyo nga rin yung mga paa nyo. Di ba? Maraming ganyan eh. Maraming nagsasabi ng ganyan. Banat ba? Huwag mo naman nang ipagdikdikan yung pagkakamali. Alam mo, minsan kasi, gusto namin pagdikdikan kasi dinamay nyo kami. Yun ang totoo doon. Kung hindi dahil sa inyo, inaway nyo pa kami. Kung hindi dahil sa inyo, nadamay tuloy kami. Yun ang masama doon eh. Kung sana kayo lang okay lang eh. Kayo yung nabudol. Di sige, kayo yung nabudol. Kasalanan nyo. Di ba, halimbawa, nabudol ka ng investment scam. Ano pa kailam ko? Nabudol ka. Okay, go. Ikaw yung nag-invest, akala mo babalik sa'yo ng doble, kasalanan mo. Ang problema, eto eh. Yung perang ininvest mo, galing sa akin. Kinuha mo sa akin. In other words, dun sa scam na yon, idinamay mo ako. Dapat ikaw na lang yung nagpakatanga. Dinamay mo pa kami. Siyempre, mabibwisit kami. Wala kaming kinalaman, tas bigla nyo kaming dinamay. Tapos, siniraan nyo pa kami. Nung sinabi namin sa inyo, huwag ka maniwala dyan sa scam na yan. Kasi, pwede ba naman mas mataas pa ang interest sa bangko? Pwede ba? Anong ginawa nyo? Pinagmumuran nyo kami nun eh. Ano sabi nyo sa amin? Gago ka pala eh. Ang damot-damot mo, ayaw mo magpautang. Isosoli ko sa ito, doble pa. Di ba ganun yung ginawa ninyo eh? Nung sinabi namin na scam yan, pinapasok mo sa investment na yan. Ano sabi nyo?
Gago ka pala eh, damot mo. Talagang napakawalang nyamong kaibigan. Ayaw mo magpautang. Babayaran ka naman ng doble. O, ano nangyari? Eh di syempre, yung 1,000,000 mo binigay mo sa kanya kasi kaibigan mo siya. O. Tapos, hindi, alam mo, hindi na okay yun. Pero syempre, nagtiwala ka doon sa kaibigan mo. Inabot mo. Ito, 1,000,000 o. Bahala ka na dyan. Babayaran mo ako kahit anong mangyari ha. Oo, kapakaano mo naman eh. Damot mo ha. Ikaw na nga yung nangunguta. Ikaw pa yung sinabi na madamot eh, no? O, tapos yung pag-invest niya, kamot ulo. Budol pala to. Hayop. Nabudol ako. Pre, pasensya na pre ha. Pre, sorry. Sorry ha. Sorry, sana nakinig ako sa'yo. O, di ba? Ganun eh. Ganun na nangyari. Sorry ha. Sorry ha. Nakinig ako sa'yo. O, sabi ko, wala akong pakialam. Basta bayaran mo ako. Hindi pre, wala na talaga akong pera eh. Nandun na lahat eh. Ininvest ko na eh. Inang hayop eh. Di ba? Ano nangyari? Nananahimik yung 1,000,000 ko doon dahil sa kagaguhan mo, katangahan mo, dinamay mo kami. Lamay-damay tuloy tayo. Oh. Saan ang punto ko? Yan ang nararamdaman namin. Alam na namin budol, hindi nyo pa kami pinaniwalaan. Tapos, inaway nyo pa kami noon. Oh, wala yan, iskomunista yan, wala yan, wala yan. O, ganyan, di ba? Ano nangyari? Sino ngayon ang komunista? Tapos biglang magagalit kayo pag sinabi namin at pinaalala namin sa inyo, oh, wag na kayo uli papabudol ha. Darating na naman ng eleksyon, magpapabudol na naman kayo. Tapos bigla kayo magagalit. Kasi tandaan ninyo, ha? Hindi ko kami naiinis dahil sa gobyerno lang. Naiinis kami, alam nyo na nga ganyan, binoto nyo pa. Ikinampanyan nyo pa. Doble, tripling inis namin eh. Naiinis na nga kami dahil alam namin ganyan yun. Tapos, binoto nyo. O, pangalawang inis na yun. Tapos, kinampanyan nyo pa, pangatlong inis. Ano kayo ng waiting? Tapos ngayon, nagkakandara pa kayo sa PDEA list. Nagkakandara pa kayo sa drug video. O, ngayon, naiintindihan nyo na yung mga iskonya na nabibuisit sa inyo. Lintik na video-video, sinabi na namin sa inyo yan nun eh. Sinabi na ni PRRD yan eh. Tapos hindi naman kayo naniwala. Tinawag nyo pang mangkanor si PRRD. Matanda na yan, kaya ganyan yan. Tapos ngayon, kailangan nyo ng approval kay PRRD. Ano ba talaga? Totoo ba yung PDEA? Totoo ba yung PDEA? Now you know. Now you know bakit kami nabibwisit. Di ba? Eh kasi nga sinabi na nga niya yan eh. Tapos ganyan, hihingi kayo ngayon ng biglang, Mr. President, PRRD, Tatay Digong, totoo po ba yung PDEA? Sinabi niya na nga noon yan. Tapos ganyan, sasabihin nyo, o totoo ba yung PDEA list? Totoo ba yung PDEA na yun, yung ano? Eh kung ako si PRRD, binara ko talaga kayo eh. Buti na lang, mabait si PRRD, hindi ko katulad eh. Hindi, kaya nga, alam mo, ito this is the reason why hindi ako nagpupunta masyado ng rally. Kasi naano ko eh. Pasensya na po medyo may part po sa akin kasi na may pagkamasungit ako eh. Yung parang nabibwisit ako pagka, kayo may kagagawa niyan eh. Tapos gayon, galit na galit kayo. Ayan, halos bumula yung bibig nito mama na to eh. Pero sino ba to? Ito rin yung kampanya ng kampanya sa Unitain nun eh. Ngayon, bumubula na bibig. Na-high blood na, oh. Alam mo yun na kesyo, sana maaawa ako. Hindi eh, nabibuisit ako eh. Yun ang totoo, nabibuisit ako eh. Ngayon, galit-galitan ka na. Oh, pagkatas mo ikampanya ng todo-todo noon. Sayaw-sayaw pa sa stage. Di ba? May pasayaw-sayaw ka pa sa stage, nakisama ka pa. Minsan kaya nakakabuisit eh. Oh, tas ngayon, gagalit-galit ka, halos
Kulang na lang, magdragon yung mukha mo. Oh. Person Harry Roque. Tila pinagsisihan niya raw na ikinampanya niya si Marcos sa Davao. Gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa nabudol nung nakalipas na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Eh, tao rin naman kami, ba't di kami nabudol? Hindi yung magandang dahilan yon. Senator Roque o spokesperson Roque. Tao rin naman kami, ba't di naman kami nabudol? Ewan ko sa inyo. Pag nanonood ako ng politika sa Pilipinas, na ano ko parang, saang part kayo naniwala? Saang part doon? Di ba? Oh, sabi nito, si BP Sara nabudol din. Ang tanong nga dyan nabudol siya noon. Ngayon ba, inaamin niya nang nabudol siya? That's the 100 million question. Wala pang tugon ang palasyo sa mga pahayag ni Duterte. Pero ang Armed Forces of the Philippines iginiit na nananatili silang tapat sa konstitusyon at sa chain of command. Hindi rin daw sila kailanman nakakalimot sa mandato nilang protektahan ang soberanya at integridad ng ating teritoryo kahit sino man ang nakaupo sa pwesto. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ay, sige. Tao lang naman tayo. Tanggapin na nga natin yung dahilan na yan. Kasi ganito Natatawa ako sa dahilan. Tao lang tayo kaya tayo nagkakamali. Oo nga, bakit? Ngayon ba, ano ka na? Hero ka na? May superpower ka na ba ngayon? Superman ka na ba ngayon? So kung dinadahilan mo, tao ka, kaya ka nabudol noon, 2025, tao ka pa rin naman 2028, tao ka pa rin. So don't tell me magpapabudol ka na naman. Di ba? Logic says ganun Tao ka nga noon. O ano ba nangyari? Naging animal ka na ba ngayon? O naging alien ka na ba ngayon? Para masabi mong 2025, di ka na papabudol. 2028, di ka na rin papabudol. Anong nagbago sa anyo mo? Anong nagbago sa sa nature mo? Hindi ka na ba, iba na ba nature mo?